May mga nakita akong mga posts na sabi ko, hindi kaya well, ang lahat ng mga kaletsihan na itong nangyayari sa Pilipinas, imposibleng singiwi lang ang salarin dito. Maraming nagsasabi at nag-iisip na hindi naman singiwi ang namumuno dyan sa inyo sa Pilipinas. Singiwi naman tamad, right? Yan. Laki sa layaw naman, elite. Hindi naman never namang na-employ yan. Never na nagtrabaho, politiko lang eh. Right? Nabalitaan niyo ba na naging empleyado yan ng isang malaking korporasyon or what? Ang jowa niya ang nagtatrabaho. Ang jowa niya ang may law firm. Singiwi, nasanay lang yan sa masarap na buhay. Nag-iisang lalaki. Oh. So malamang sa alamang, ang namumuno sa inyo dyan sa Pilipinas ay yung baki. Oh. Yan ngayon ang presidente nyo. So ang tanong ko sa inyo, kailan kayo kikilos? Kung ang namumuno sa inyo ay hindi naman yung ibinoto nyo. 'Di ba? Ano yan, lokohan? May nanalo na naman sa loto, 200 million mahigit. Ano nangyayari? Wala kayong balak kumilos. Kaya nga ang tanong ko ha, even yung mga double agents, yung mga ahas na yan, tanungin nyo sila. Hanggang kailan natin pagtatsagaan itong panloloko, pagnanakaw, paglala ng krimen? Hanggang 2028? Yung galit ng taong bayan, hindi lang yan para sa pang-i-impeach kay VP Sara. Hindi lang yan sa pagbitbit kay PRRD, kundi sa mga nakawan, pagbaha ng droga, paglala ng krimen, pang-aabuso sa power, 'di ba? Nagkakandaletse-letse ang Pilipinas. May isang bilyonaryo na puro kondo ang negosyo, hindi mabenta-benta ang kondo niya ngayon nilalangaw. Paano? Bagsak ang tourism, bagsak ang ekonomiya. Umaaray na. You're at the brink of what? Pabagsak ang Manila. Baka buong Pilipinas bumagsak. Diyos ko, galunggong, napapalibutan kayo ng dagat. Mag-i-import ng galunggong. Pati asin, mag-i-import kayo ng asin. Import ang solusyon ng inutil na yan na ngiwi. Na di o mano'y bangag sa pulveron, magtatsaga kayo. Ba, nangako pa naman ako na huwag akong maging harsh sa pagbanat, dapat pabebel lang. Pero, di ba, kapag ka naaalala mo yung di ba, nakikita mo yung kademonyuhan ng nambudol sa atin, manggigigil ka eh. Now, here's a post mga kababayan na malaking threat, tanggapin natin at sa hindi, malaking threat sa administrasyon ni Ngiwi ang numero ng iglesia. Okay? Hindi lang makapalag ang KOJC pero kita nyo kung paano yung mga yan mag-rally. Hindi umaalis, ulanin, arawin, kita nyo yan sa liwasan. Magpapayong lang, magkakapote lang, hindi umaalis. Uuwi malamang matutulog, babalik kinabukasan. Consistent nung inaapi si Pastor Quiboloy, nung pinasok at ilusob nila ang KOJC, consistent, hindi umaalis. Nga lang at nung nahuli na si Pastor Quiboloy at nakulong na, namatayan na kasi ng miyembro, kaya lumabas si Pastor Quiboloy, ayun na. 'Di ba? Kung naglaylo ang KOJC. Pero iba ang ano nila, no? Iba ang tatag. Catholic, good luck na lang. Ngayon, pag may nangyaring hindi maganda kay PRRD, halimbawa sinama na ospital nag 50-50, for sure bababa na naman ang mga tao. Manggigigil, magagalit. Maghahanap ng lugar kung saan sila magtitipon-tipon, di ba? At baka hindi makatiis ang taong bayan, sumugod sa kastilyong buhangin ng mga ahas. Kaya nga siguro sila nasa Mendiola para malapit-lapit, tama? Kasi kung sa EDSA, malayo. Kami naman, kaya kami noon baba ng baba sa EDSA kasi historical ang EDSA. Nag-trend. Binalita all over the world ang EDSA. Yun ang point namin. Nga lang hindi na makapagparami sa EDSA, sinasabotahin na ng mga ahas. Kaya nga naging Mendiola eh. Hindi pa nakontento ang mga ahas, sinabotahin rin ang Mendiola.
Tapos palalabasin nila na tumawag or nag-message si VP Sara na ilipat ng location. Really? Naniniwala kayo? Sinabi ni VP Sara yun? Di dapat nag-post siya ng statement. Okay? Anyway, so much for that. Eto po, i-assess natin itong post na to mga kababayan. And mamaya, pakikinggan din natin yung statement ng kapatid ng ministro ng iglesia. Nakikiusap nga kasi siya na huwag na raw gamitin sa kanila yung nakikiusap actually sa mga vloggers siguro na huwag na pag-usapan ito or huwag daw, 'di ba, i-vlog and baka ang pagba-vlog ay kasiraan sa kanila. Which ang ginagawa natin ngayon ay actually kinakampihan ko ang iglesia. Sa tingin ko, ginigipit sila or hinahanapan sila ng baho at iskandalo at pinapakita ng ahas kung gaano siya kapwersado or kung gaano siya ka-powerful. Okay, base dito sa post na to, mga kababayan. Baki, sinabi daw ni Baki, or may nakarinig daw sa sinabi ni Baki na patungkol sa isang malaking religious group, mga kababayan. Ang sinabi raw ni Baki ay, what can they do? Do they have a military? Because I do. Oh, babaeng ahas or babaeng palaka. Totoo bang sinabi mo to? Kasi may nakarinig raw na sinabi mo to. Anong magagawa ng grupong yan? Bakit? May militar sila? Meron ako. Hawak na pala niya ang militar. Kung sinabi niya to. Kasi ang men in uniform ngayon nagagamit na laban sa atin. Nakalungkot, di ba? Yan ginawa kay Pastor Quiboloy. Yan ginawa kay Pangulong Duterte. Men in uniform. Nagamit laban sa isang Pilipino na wala naman palang warrant of arrest pero kinidnap at dinala sa ICC. Ngayon ang mga vloggers ipapa-aresto raw sa NBI. Oh, NBI are men in uniform. So anong nangyayari dyan sa Pilipinas? Sasabihin nila peaceful, ganon, malaya ang lahat. May demokrasya pa ba sa Pilipinas, mga kababayan? Nga pala, sinabi rin ni Baki, ha? Si Baki ba ang may sabi? Oh, anong masasabi niyo sa sinabi ni lalo na yung sa OFW? Sa ating mga OFWs, hindi po kayo nag-iisa, sabi ni Madam. Love ba kayo ni Madam, mga kababayan natin sa Ibayong Dagat? Love kayo ni Anis? Ni Ma'am Shi? Naramdaman niyo ang pagmamahal ng administrasyong to, mga kababayan natin sa abroad? Ramdam niyo? Hindi nga kayo hinarap ni Ngiwi nung pumunta yan ng Middle East eh. Saan siya pumunta sa UAE? Was it in UAE? Somewhere in Saudi Arabia, right? Hindi humarap si Ngiwi sa inyo. Nang pumunta si Ngiwi sa Singapore, saan ngayon? Nalimutan ko yung place. Shoutout sa mga nasa Singapore. Nung pumunta si Ngiwi sa inyo, actually bawal doon. Bawal ang bigla ang gathering sa isang mall na napakaraming Pilipino dyan sa Singapore. Napuntahan ko yan eh. Oh. Pumunta siya doon para masabi na nag-hi man lang kasi pag linggo, nandun ang mga Pilipino, day off, doon ang tambayan sa mall na yan sa Singapore. Comment nga po sa mga nasa Singapore dyan. Oh, napuntahan ko yung place. Doon talaga, sa bagay, hindi siya pwede. Ang sabi po, dapat, bawal mag-create ng commotion dyan sa Singapore. Dapat may permit ka for 'di ba, for rally, for gathering, ganyan. Si Ngiwi Junior pumunta doon, masabi laang nangumusta sa mga Filipino communities. Pero nasa Middle East, hindi niya sinipot o hindi man lang siya nag-hi. Ate Lolita, hello, walang pakialam ito sa mga OFWs. Panlilin lang. Anyway, pakinggan niyo po yung sinabi nung kapatid na dinakip sa New York na ministro ng iglesia. Hello po, kumusta po kayo? Hina ng boses. Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab.
na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po, frame up lang po. Hindi po namin alam kung sino po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya po, nakikiusap po kami na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano na laban sa kanya na pawang kasinungalingan. Hindi raw nila alam kung sino ang may gawa ng pang-set up. Maybe may mga karibal sa US na, 'di ba, na religious groups ang INC. Or maybe may kaaway, I don't know. But still, no, parang sinampulan ng iglesia. Sige, subukan nyo. Lalabas baho nyo. Sige, kaya namin kayong siraan. Sige, kaya namin kayong i-set up. Subukan nyo lang mag-rally ulit. Subukan nyo lang ulit bumaba and kasi I have a feeling, mga kababayan, na kapag may nangyaring masama kay PRRD or tumuloy-tuloy ang impeachment trial ni VP Sara sa Senate and eventually ma-impeach ang pangalawang Pangulo, hindi naman siguro papayag ang iglesia na hindi sila bababa ulit. Right? Pero mag-aantay pa ba tayo, mga kababayan, na umabot pa sa punto na ma-impeach ng tuluyan si VP Sara at hindi na makaupo sa kahit anong pwesto sa gobyerno, or worse, may mangyaring masama kay PRRD bago tayo kumilos? Kanino tayo aasa, mga kababayan? Ano ang pwede nating gawin? Aasa kayo kay Amy? May magagawa ang hearing ni Amy para mapauwi si PRRD? Ang next hearing ni PRRD, September pa. Baka hindi kayanin ng matanda ang lungkot dun. Ang lamig, di ba? Ang homesickness at kung ano pa man. Ang psychological effect ng nasa malayo siya mag-isa at malayo sa Pilipinas. Nakauwi na si VP Sara, nasa Pilipinas na si VP Sara. Aantayin pa ba natin? Ano ang pwede nating gawin? Saan tayo pwedeng magtitipon-tipon na hindi tayo aalis at hindi tayo masasabotahe ng mga ahas? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.